Sa puntong ito, balikan natin muli si Emil Carrion para sa isang makabuluhang talakayan. Emil? Maraming salamat. Patuloy ng ating balitaan, hindi pa rin po natatapos ang usapin. Marami pa rin ang mga isyong lumalabas sa pork barrel. Kaya naman, minabuti po natin ngayong umaga dito sa ating programa sa balitaan na magtanong tungkol sa issue na pork barrel, moral ba o immoral? Kapaki-pakinabang ba o perwisyo? Legal ba o illegal? Nandito po kasama natin ngayong umaga si Attorney Edel Morales, isang LGU consultant for funding and administration. Alamin po natin sa kanya. Attorney, magandang umaga po. Welcome po sa Balitaan. Magandang umaga, Emil, at saka sa manonood ng iyong programa. Unang-una, ito po ba ay moral o immoral? Pasensya na kayo, Attorney, although eksperto kayo sa legal. Alamin ko na rin sa inyo kung ano ang inyong pananaw dito. Sa pagkakataong ito, kaibigang Emil, ay di natin maiwasan na ihambing ang mga pangyayari sa kasalukuyan doon sa mga nakaraang mga pangyayari sa ating bansa. Yung usapin kung ito ba ay moral o immoral ay medyo may kahirapang sagutin dahil ang issue ngayon ay tungkol kung tama ba o may pagkakamali o pagkukulang sa paggamit. Sitwasyong nakikita natin ay masasabi natin na may mga pagkukulang o may mga pagkakamali. Pero masyadong kasing stricto ang ating pamantayan kung morality or immorality ang ating tutukuing paksa. Okay lang po, kahit doon lang tayo sa tama ba o mali? O may pagkakamali ba? O kung minsan ba may tama, kung minsan ay mali? Nasa inyo po, Attorney. Well, katulad din ng mga naging pahayag at opinion ng mga ibang nakapagsalita na tungkol sa ating subject matter o topic tungkol sa pondo o PDAP, ay hindi po ang pondo mismo ang may kagagawaan o may kasalanan. Yun. Ang usapin po dito ay kung ang pondo po bang nabanggit ay nagamit po ba sa tamang pagkukulan o kung meron po bang pagkakamali o pagkukulang sa paggamit ng nasabing pondo. Sa ganang kanyang sarili, ang pondo po ay pera o resource o materyales o kung ano man pong bagay yan. Ito po ay isang valuable resource na dapat sana ay nagamit sa takda at karapat-dapat na pagkagagamitan. Ibig sabihin po nito? Ibig po sabihin na kung ito po ay lumilitaw na at lilitaw na hindi po nagamit sa takdang paggagamitan o kung ito po ay nasa laula ang paggagamit, meron pong question ng morality siguro. So ibig po sabihin siguro, doon muna ako sa pangalawa, kapaki-pakinabang ba o perwisyo? Sa konteksto po ng kung ang pondo pong ninalaan para sa palatuntunan at programa at mga proyektong pambayan ang pag-uusapan, ang anumang pong pondong nakalaan para sa po ikabubuti at sa ikaunlad ng bayan, ay sigurado po tayo na tiyak po nating masasabi na ito po'y kapag-pakinabang. So ano po halimbawa nito, Attorney? Bilang LGU consultant, sigurado mas alam nyo. Halimbawa po? Halimbawa po, ordinarily ang mga LGUs at gayon na rin po sa kaso ng national government, meron po tinatawag silang annual budgeting. Dito po sa budgeting, dito po nila nilalaan at dinidetermine kung magkano nga po halimbawa ang ine-expect po nilang magiging pondo for the coming year. At base po sa expected revenue po nila ay kanila pong i-allocate yung mga gastusin, halimbawa po patungkol sa personal services, yung pong mga sahod ng mga empleyado, yung pong nakaukol para sa edukasyon, sa health, sa infrastructure, at iba pa po pong mga programang pang social services. Sa pandinig ko po, Attorney, puro kapaki-pakinabang ito. Kaya nga po, dapat talagang pinaglalaanan ng mga proyektong dapat ay nakalaan para sa po kapakinabangan ng bayan at ng mamamayan. Yun. So, ibig sabihin, mas lamang yung kapaki-pakinabang. Opo, nararapat lang po dahil ito po ay pondo ng bayan na nagmumula po sa buwis na iniambag ng bawat mamamayan. Kaya nga po dapat ito ay ina-account ng up to the last centavo at kung meron pong lilitaw na pagkukulang o sakali mang pagkakamali sa paggamit ng pondo, meron naman po tayo pamantayan sa accounting at auditing standards dyan sa ahensya ng Commission and Audit
At kahit po mismo yung mga local government unit ay meron pa mga resident auditors. COA. Opo, nararapat lang po na pagigilan lang po yung mga proseso at itama lang po ang mga lilitaw na pagkakamali kung ano man po ang magiging kalalabasan nitong investigasyon tungkol sa PDAP na pinag-usapan po natin. So saan po lumilihis? Saan nagkakamali? Saan ang mali? Sa lumilitaw po siguro ang pagkakamali ay yung pong kaparaanan ng paggamit ng nasabing pondo. Yung... Kasi po, halimbawa po, paano po yun? Halimbawa po, ang pondong yan ay nakalaan po sa countryside development or development assistance. Dapat po ito ay nakutuon sa mga programang direktamenteng pagkikinabangan ng mga mamamayan. Halimbawa po, ang mga proyektong pang-infrastruktura, mga farm-to-market road, kahit po yung mga farm implements, even yung sa agrikultura, katulad po ng fertilizer. Kung yan lang po sana ay na-inventaryo at nailagak sa tamang institusyon o sa mga benepisyarong manggagawa or mga agricultural workers or farmers, at ito po ay na-inventaryo at na-audit ng Commission on Audit na mabuti at wala pong lilitaw na pagsalaula sa pondo o sa mga supplies na in-order o binili, ito po sana ay naging kapaki-panghinabang sa mga benepisyaro at sa huli ito po ay hahantong sa pagunlad ng ating bayan. Yun. Pero sa palagay po ninyo, sa ganitong pamamaraan, sa ganitong measures ay mas mababantayan yung pondong bayan at lalo nating mapapaigting yung tuwid na daan ni Pangulo Aquino. Ganun po ba yun? Tama po. Kung meron po tayo mga discretionary fund, dapat po ay ito na lang ay gagamitin sa panahon ng mga national emergencies or local calamities and disaster. At if we want to move a step ahead, kung ako pong tatanungin, I would even suggest na sa national budget ay magkaroon po tayo ng automatic appropriation for savings. Example, kung ang projected revenue po natin for next year, 2014, is about 2 trillion pesos. Lagay po natin siguro sa budget na mag-alat po tayo ng 10% of that projected revenue for savings. Bakit po kanyo? Para kung meron po mga emergencies ay nagagamit po natin, ito pong savings na automatic savings sa national budget ay i-ano po natin ito, ay iipunin lang po at mag-accumulate lang over the year na kung saan po magagamit natin sa national emergency, like kung wag naman po sana mangyari, medyo may kalamidad na mabigat-bigat o bigla po tayo nasabak sa gera, kung ano, may mahugot po tayo. Okay, so inyo po mensahe sa ating mga kabalitaan. Ito pong usapin tungkol sa pondo ng bayan na kasalukuyan pong dirinig, ay tignan po natin sa perspektibang positibo na kung saan ay when everything is said and done ay kailangan po natin matutuhan yung moral lesson of the story. Kung tama po ba, kung may pagkukulang po ba, o kung meron po ba dapat i-improve o paunlarin po ang ating pagkolekta ng revenues at lalong-lalo na po ang paggamit nito. Ganang mga sa government service po, sa mga opisyales sa gobyerno, kung yung pong sarili nating pera ay hindi po natin basta-basta ginagastos. All the more, dapat po mas doble ingat po tayo dahil pera po ng bayan ang pinagkatiwala po sa atin. Maraming salamat po, Attorney Edel Morales, isang LGU consultant for Finance and Administration, sa inyong pagbibigay linaw dito po sa usapin ng pork barrel. Maraming salamat Marami po. pa pong balita at talakayan sa pagbabalik ng Balitaan